300,000 sa kamay. Huwag ka nang magpakita rito ulit. 10 taon tayong magkasosyo. Mahigit 5 milyong kita. Si Gong Haisheng lang ang nag-abot ng 30,000 para palayasin ako. Wala akong sinabing kahit ano. Dahil hindi niya alam. Ang tinaboy niya ngayon ay hindi ako, kundi ang huling daan ng buhay ng barko ng pamilya Gong. Gong Haisheng. Oy! Narito na rin si dating Haring Dagat. 10 taon na ang nakalipas. Ang barko ko. Ang kalahati ng buhay ko at ang galing sa dagat. Lahat ay napunta sa barkong ito. Ang usapan ay kasosyo tayo. Sabay tayong kikilos. Sino ang nagsabi na hindi ninyo ako? Ginawang pansamantalang tauhan. Ngayon, isa lang ang sasabihin mo. At palalayasin mo na ang anak ko. Ay! Zuhai, ang binti mo. Ikaw rin ang naging gahaman noon. Pilit mong pinasok ang heksuang ko. At ikaw rin ang nalugmok. Sino ang may kasalanan dyan? Sa mga taon na ito, ako ang kumupop sa inyong mag-ama. Ako ang kumupop sa inyo. Naipakita ko na ang sukdulang kabutihan. Gong Haisheng. May mukha ka pang banggitin ang heksuang ko. Noong taon na iyon, sino ba? Ang buong matakaw na pila sa bunganga ng heksuang ko. Walang sinumang nakikinig sa payo. Pinilit mong itulak ang barko papasok. Bakas. Nang tangayin ng bugso ang barko, sino ang tumalon pababa? At sino ang nag-ahon sa iyo mula sa tubig? Ako. Ako. Tungkol iyon sa nangyari 20 taon na ang nakalipas. Kapag nagsalita ka, parang totoo agad. Sa taas at baba ng negosyong ito. Sino ang hindi nakakaalam? Noon, sarili mong kagagawan ang lahat. Ngayon, kapag ako ang nagsalita, sisirain mo ang lahat ng ginawa ko sa barko. Ayan ang drama mo. Gusto mo akong lokohin. Tama na. Wala akong pakialam sa kalokohan ninyong lahat noon. Ang kalokohan noon. Wala akong pakialam. Perma. Kunin ang pera. Umalis ka. Kalkulado na. Itong pera. Ayos na ito, tama. Ayos na. Alam ang tamang pakikisama. Pero ang mga ibinigay ng tatay ko noon sa barko. Kailangang isauli mo sa akin. Ang luma naming bangkang kahoy. At ang kutsilyo ng isda ng tatay ko. Itong sirang barko. Butas-butas na ganyan. Matagal nang dapat ginawang panggatong. Dalhin mo, kunin mo. Ang kutsilyong ito. Kasama mo na ba to habang buhay? Pamanang iniwan ito ng lolo ko. 3 salinlahi na ang kutsilyong ito. Hindi mo pwedeng galawin. Oh. Ganun ba? Ikaw. Ha. Para lang sa sirang kutsilyo. Handa mong ibuwis ang buhay mo. Ha. Ang mga lahi nila o haiwang. May pinagbubukalan talaga. Ayan na. Tapos na ang palabas. Umalis na tayong lahat. Zuman. Pinirmahan mo na. Nakuha mo na ang pera. Ang daan sa likod ay daan sa likod. Huwag mo nang sabihing may utang pa sa iyo ang sakay ng bangka. Tama, Zuman. Butas na butas ang bangka mo, ganyan na ganyan. Bukas, huwag ka nang palabasin at baka lumubog ka lang sa dagat para magpakain sa isda. Ha. Noong araw ni Zuhai, hindi ba talaga para iligtas si Gong Haisheng? Sino bang makapagsasabi ng malinaw? Walang ebidensya na usapan. Bawasan mo ang pakikialam mo.
Ang nangyari noon. Bakit hindi mo pa sinabi ng maaga sa akin? Ano pa ba ang mapapala kung sinabi ko? Walang saksi. Walang ebidensyang bagay. Naniniwala ako sa inyo. Naniniwala ka. Walang silbi. Lahat sa bayan ay kumakain lang sa malamig na bodega ng mga gong. Ako na lang napilay at matanda. Pupunta ako para humarap sa may pinakamaraming pera sa buong bayan. Sino ang mga ngahas magsalita para sa akin? Ang galit kong ito. Ako ang babawi para sa inyo. Huwag na nating pag-usapan iyan. Sa hinaharap, ano ang balak mong gawin? Huwag na po kayong makialam, tatay. Tingnan ninyo ang agos na ito. Ano? Ngayong gabi ang pinakamalaking paghina ng alon sa buwang ito. Ganyang agos. Isang beses lang dumadating sa loob ng kalahating buwan. Ano ang balak mong gawin? Ang silong na agos sa heksoangko. Karaniwan ay sobrang tindi. Pero kapag ganitong malakas ang paghina ng tubig, sa mismong sandaling humupa ito. Pinakamahina ang silong na agos. Doon ang pugad ng ligaw na malaking dilaw na isda, isang beses lang sa isang taon. Heksoangko. Paano ako sinaktan ng lugar na iyan 20 taon na ang nakalipas? Nakalimutan mo na. Tatay, ang itinuro ninyong paraan ng pagbabantay sa agos noon. Lahat tandang-tanda ko. Kapag humupa na ang tubig, mula sa biglang paghina ng alon ang tunog. Simulan sa pagbibilang ng 3. Ako mismo ang nagsabi sa inyo niyan. Ang kalahati ng kwaderno mong hindi pa naisusulat ng buo. Ang huling kulang na hakbang na iyon. Ngayong gabi pupuntahan ko at isasara iyon. Hawak mo. Noon, sa pamamagitan niyon ako. Sa gitna ng heksoangko, ang direksyon ng paghina ng tubig ang hinanap ko. Tandaan mo. Kapag umabot sa 3, bago ka makahuli o hindi, agad na ihulog mo ang ulo. 1 segundo, bawal ang kasakiman. Nang marinig ko iyon, umuwi ka at matulog. Kinabukasan pagbalik ko mula sa punong bodega. Mabilis pa rin ang tunog ng tubig. Ang paikot na baha ay mabagsik. Hindi aabot sa oras. Humina na ang tunog ng tubig. Mula ngayon. Isang saglit. Paglampas sa unang bugso. Kumapit ka ng maigi. Ikalawa. Narating na ang pugad. Ayan. Mga kasama. Iisang salok ito. Lumutang at lumubog na parang batong kabo. Dalawang kalahati na. Bilisan mo ang akyat. Tatlong kalahati na ang dating. Umikot at bumalik pa. Lumubog ang ulo. Ay! Ngayon. Ngayon, kailangan ko nang kunin sa iyo. At hindi pwedeng basta lumabas. Gusto mo akong hilahin pabalik. Walang paraan. Ngayon mismo. Ha? Ang hakbang mo. Ako na ang bahala sa iyo. Magdamag akong naghanap. Kahit hibla ng isda, wala akong nahuli. Si Zuman na inutil na iyon. Sabi pa raw may malaking huli pagkalipas ng 3 araw. Ako na ang mauna para hadlangan. Bakit parang sinarahan lang niya ng hangin? Kuya Kiang, saang daan ba talaga napunta ang kumpol ng isda na iyon? Hindi natin talaga matantiya. Ang mga ito noon.
Hindi ba si Zuman ang may hawak niyan? Bakit pa siya isasama? Wala na siya. Ang bangka ng pamilyang Gong hindi na ba makakakilos? Tingnan mo nga. Hindi ba? Ang bangka ni Zuman. Iyong lumang bangka niya. Ang laki ng bakal kong bangka. At ang ganda ng radar. Magdamag na walang nahuli. Ano pa ang mahuhuli niya? Mukhang wala na siyang mukhang maihaharap sa baryo. Bumalik siyang basang sisiw. Ligaw na malaking dilis. Ito. Ang laki ng isdang ito. Ilang daang gin siguro. Sa bangka lang na ito. Nahuli sa gabi. Napangingisdang panggabi. Saang dagat ka ba nakahuli ng ganito kadami at pantay-pantay na huli? Habang buhay na akong nangingisda, wala pa akong nakitang ganyan. Impossible. Ikaw na isda. Kinuha mo ba ito sa iba? Naibalik lang para linlangin ang mga tao. Bumili. Punong-puno ang bangkang ito. Buhay na ligaw na dilis. Puntahan mo ang pantalan at magtanong-tanong ka. Sino ba ang may ganang maglabas niyan at ibenta sa akin? Baka sadyang malas ka lang at tumama sa patay na panahon. Nakabangga ng swerte. Swerte talaga. Ang malaking bakal mong bangka. Magdamag na walang nakuha. Tapos uwi ka ng walang dala. Tapos tatawagin mo pa ring swerte. Haha. Haha, Gong Xiao, sa iyo na ang tanong na iyan. Punong-punong ang kanila, sa atin ay walang laman. Kahit sila pa ang naunang nakabangga ng swerte. Ang anak ng Lao Haiwang. Talaga bang may ipinagmamalaki? Haha. Ano nang nakakatawa sa inyo? Wala na ba kayong ginagawa? Haha. Si Xiao Man, napakaangas na talaga. Si Xiao Man, ginawa ng Diyos ang kalakal niya. Kahit nakapikit ka, maibibenta mo pa ng mahal. Ay. Pero, tito, hindi ko pa rin magawang tanggapin. Sinabi ni Boss Gong na para bang patay na ang usapan. Sino ang bibili ng kargamento mo? Walang sinuman ang dapat umasa na magagamit pa ang malamig niyang bodega. Huwag po kayong magpahirap. Itong kargamento ko. Dapat hindi na sana ibinibenta sa pantalan ngayon. Hindi na ibebenta ang pantalan. Kanino mo ibebenta ang buong truck na iyan? Zuman. Kahit gaano pa karami ang kargamento mo, wala nang silbi. Ang mga kartang iyan, 10 liit ang abot. Sinabi na iyan ng pamilya Gong. Walang tatanggap ng pagkuha ang mga has tumanggap niyan. Ang isang truck mong isda. Ngayong araw, hayaang manatili lang sa akin iyan. Hintayin mong masira. Hintayin mong bumaho. Hintayin mong masira, hintayin mong bumaho, hahaha. Sino ang nagsabing kailangan ko talagang ibenta sa pantalan na ito? Pero nakatitig sa iyo ang 7. Ito ang sinabi mo kagabi sa telepono. Ang ligaw na malaking dilaw na isda mula sa itim na likan. Ah! Premium. Purong premium lahat. Sa ilang malalaking hotel sa lungsod namin. Para sa ganitong tunay na ligaw na huli. Nasa kamay ko na ang mga order. Boss Jiang. Ayon sa presyong napag-usapan natin kagabi sa telepono. Itong isang truck. Sa inyo na lahat. Bilang usapan. Kapag nagsalita ang Ginoo. Kung dagdagan mo pa ng 10, ayos na sa akin yan. Zuman. Mula ngayon, kahit ilang kargamento mo, ako ang bahala sa lahat ng padala mo. Nako, sinarado ng pamilya Gong ang buong pantalan. Ngayon, tumalikod pa sila at pinapunta ang malalaking amo sa lungsod. Para mismo sa inyong pintuan. Ano ang tawag dito? Parang sinarado ng pamilya Gong ang isang buong kabaong. Sa tingin ko, sa dagat na ito sa likod. Hindi pa rin siguradong Gong Bao Xiao ang apelyido. Akiao. Magbilang tayo ng maayos. Ang bayad mo ngayong buwan sa imbakan ng lamig. At bayad sa yelo at imbakan. Bayad sa pag-imbak at yelo. Bayad sa imbakan ng kargamento at yelo. Hindi pa rin na isa sa ayos. Bakit ninyo ibinagsak ng ganyan kababa ang presyo ng pagbili ko? Kung ang isang gin ng isda ko ay ibabawas sa yelo at bayad sa malamig na bodega.
Halos wala nang matitira. Sa utang na iyan, saan ko kukunin ang pambayad? Iyan ang pagbibigay ng mukha ni Boss Gong. Ayaw niyang tanggapin ang kargamento mo. Magkano pa bang maliliit na tindang pantapal iyan? Gusto mong makabawi, pero hindi ka makabawi ng maayos, ano? Kung sa buwang ito hindi pa rin mabayaran. Sa susunod na buwan, ang yelo ng Pamilya Gong. Ang malamig na bodega ng Pamilya Gong. Huwag mo nang isipin pang gamitin. Walang yelo. Tingnan mo, kaya pa ba nitong isda na iyon hanggang tanghali? Binibini, nagbebenta ka ba ng isda sa pwesto na ito? Ikaw ba? Zuman. Ikaw ba si Zuman? Kaninang umaga, yung inalis ng malaking bakal na bangka ng Pamilya Gong at bumalik na walang laman. Kumalat na sa buong pantalan. Pinipigan ng Pamilya Gong ang presyo ng pagbili. Noong unang mga taon, nagkasakit ang tatay ko at nabaon sa utang sa gobyerno. Sa loob ng 2 taon, umasa lang ako sa maliit na pwestong ito para mabuhay. Pero hawak ng Pamilya Gong ang malamig na bodega at ang yelo. At ibinaba nila ang presyo ng pagbili ko hanggang sa pinakamababa. Lalo lang nalulugi. Lalo lang dumarami ang utang. Yung dilaw na isda mo sa bodega. Ginto iyan. Hindi kaya itong maliit kong pwesto. Mas mabuti pang dalhin mo sa lungsod at ibenta. Ang dilaw na isda ay nabenta ko na sa lungsod. Pero mula ngayon, araw-araw na akong maglalayad. Araw-araw may paninda. Nakaturo lang sa isang truck ng paninda ni Boss Jayang. Hindi niya maubos ang lahat ng paninda ko. Ibig mong sabihin, yung mga kalat na sariwang isda sa pantalan. Kailangan may sarili kang pwesto para matulungan ko. Pwesto mo. Ako ang magbibigay ng paninda. Ikaw ang magbenta. Hahatiin natin ang kita. Ako. Kahit puhunan, wala akong mailabas nitong maliit na pwesto. Kapag hindi nabenta, malulubog ako. Magiging alanganin ako. Hindi na mababayaran ang utang. Hindi mo na kailangang maglabas ng puhunan. Ibenta natin, hati tayo sa kita. Kapag hindi naubos, ako ang bahala. Isama mo na sa akin. Isang pakete lang ang ambag mo. Bakit ka basta naniniwala sa akin? Ngayon lang tayo nagkita. Dahil kaming dalawa, ay pareho ring naipit ng iisang tao. Gusto niyang yurakan ang pwesto mo. Ako na ang sasalo para sa'yo. Ayaw niya akong magbenta ng isda. E di, mas lalo akong magbebenta. CJ. Sa pagkakataong ito, pinaniniwalaan kita. May malaking nangyari kay tatay. Yung basura na si Zuman. Yung basura na si Zuman mula sa Heksoangko. Ay nakahuli ng isang bangka na puno ng malalaking dilaw na isda. Nag-imbita pa siya ng malaking boss mula sa syudad. Nagpatakbo ng refrigerated truck. Sa harap mismo ng lahat sa pantalan. 3 sako ang kinuha niya at tumakas. Heksoangko. Pumunta siya sa Heksoangko. Buhay na buhay pa siyang nakabalik na puno ang kargamento. At napakapal pa ng loob niyang magsalita. Ang mga paninda sa hinaharap sa syudad na dadalhin. Sinara natin ang daan niya sa pantalan. Sinara natin siya ng tuluyan. Hindi na siya basta makakaahon pa. Tay, gusto ninyong mag-isip ng paraan. Kung ipagpapatuloy pa natin ito. Ang mga damo sa pader sa pantalan. Ay siguradong susunod na tatakbo sa kanya. Tama ang sinabi mo. Hindi na mapipigilan ang daan niya papuntang bentahan. Magaling talaga ang bata. Yung kalsada sa syudad. Kahit isang saglit, hindi ko pa mapuputol. Kaya nanonood lang ako habang tumatakbo siya. Mas lalo niyang inilalayo ang paninda niya. Pero ang bangka niya, kailangan pa ring umalis sa pantalan ko. Yung sirang bangka niya, ay lalabas pa sa dagat. Kailangan ng langis. Kailangan ng yelo. Pagbalik, kailangang dumaong para magbaba ng kargamento. Sa pantalan na ito, ang langis, yelo at daungan. Alin ang hindi? Sa amin ni Gong. Tay, ang ibig ninyong sabihin ay putulin ang suporta niya. Tingnan nga natin. Ang barkong iyon nilinta. Kung walang langis at walang yelo, saan pa kaya siya pupunta?
Fugue. Lumang panukat. 3 sako ng yelo. Zuman. Ngayon, kailangan kitang kausapin ng malinaw. Noong nagsalita si Boss Gong kahapon, ang yelo ng mga gong ay hindi na ibebenta sa'yo mula ngayon. Paano naman ang pwesto? Nasa bandaroon pa rin nakadaong ang bangka ko. Huwag mo nang isipin ang pwesto sa pantalan. Ngayon, kailangan mo nang umalis dito. At saka, tapos na ang usapan. Itong mga buy and sell point sa pantalan. Mula ngayon, wala nang tatanggap ng paninda mo. Sinasabi na ni Boss Gong. Magbabayad ako para bumili ng yelo. Magbayad ka ayon sa patakaran para sa pwesto sa pantalan. Presyong nakamarka ang negosyo. Bakit mo pa kami pinipigilan? Dahil pag-aari ng pamilya Gong ang cold storage na ito. Hindi gusto ng Dongjian na magnegosyo ka dito sa pantalan. Isa lang akong gwardya. Ano ang magagawa ko? Anong klaseng katuwiran iyan? Katuwiran. Sabi ni Boss Gong sa pantalan na ito, ayos na. Iyan ang katuwiran. Pakiramdam mo ba ay naagrabyado ka? Pumunta ka na lang kay Boss Gong at doon ka makiusap. Huwag mo akong isali dito. Huwag mo akong idamay dito. Pwesto sa pantalan. Talagang pinupunasan niya ang kamay niya. Sapat na iyon. Gusto mo ba akong itaboy mula sa kanya? Palabas ng tuluyan. Nakakaintindi ka ba ng sitwasyon? Nakakaintindi ka ba ng sitwasyon? Bilisan mong ilipat ang sirang bangkang iyan sa iba. Sa pantalan ng Gong, tapos ang laban kung makipagtalo ka sa pamilya Gong. Walang nakinabang kailanman. Ang paa ng tatay mo noon. Hindi ba nakabitin lang iyon? Pinababantay sa iyo, di ba? Zuman, itong kahong iyon ay bakante. Nagsalita na si Gong Haisheng. Ang yelo ng pamilya Gong, hindi ako ibebenta. Hindi ako pinapahintulutang dumikit sa pwesto sa pantalan. Ni sa buy and sell point, hindi nila ako tatanggapin. Ginamitan pa niya ng yelong karga ang pwesto. Talagang hinahati ka niya. Ay, nga. Zuman. Mas malupit pa ito kaysa sa pagharang sa daan mo. Walang yelong panglamig. Kapag ibinalik mo ang sariwang huli mo, hindi pa aabot ng tanghali ay aalingasaw na. Kahit sa pantalan, hindi ka nila palalapitin. Kapag ibinaba mo ang kargamento mula sa bangka mo, saan mo ito ilalagay? Hindi ko talaga inasahan. Mabilis pa palang dumating ang ganyang tugon niya. Kahapon lang, tinulungan mo akong makapasok sa negosyo. Ngayon, dahil sa iyo ang gulo na ito. Pero ako, maski gustuhin ko, wala rin akong maitutulong sa yelong sa pamilya Gong. Ako nga mismo, halos mapaalis na rin. Hindi ko matutulungan ng husto. Hindi mo naman kasalanan. Akin at ni Gong Haisheng ang usaping ito. Hindi ka namin madadamay. Lao Xuan. Itong yelong utang mo ng 3 buwan. Wala ni 1 sentimo ang nababayaran. Kung hindi mo ito husayin ngayon, ipantatakip ko ang utang sa icebox. Fugue. Hindi pwede iyan. Itong 1 kahon ng yelo. Ito ang puhunan ko sa 2 araw na pagbebenta ng isda. Puhunan. Ang account ni Boss Gong. Sino ang mga ngahas pumalag? Kapag naubos ang yelo, ang huli kong isda, sa araw ding iyon masisira. Hindi ko na mababawi ang puhunan. Ano ang ipambabayad ko sa'yo? Hindi ba't gusto mo na akong pahirapan hanggang mamatay? Huwag ka nang maingay. Dalhin mo rito. Ang yelo ko. Ang puhunan ko, hahaha. Fugue. Hoy, may sarili kang problema. May panahon ka pa bang pakialaman ang usapin ng iba? Matanda. Magkano ang utang ninyo? Ikaw. Ikaw ba si Zuman?
Magkano ang kulang sa yelo? Ako na ang magbabayad para sa kanya. Ikaw na ang magbayad para sa kanya. Mismong yelo mo nga hindi mo mabili. Ano ang ipambabayad mo? Ang listahan ng siningil ni Boss Jayang sa akin kahapon. Sapat na ba ito para mabawi ang utang mo sa yelong ito? Sapat na ba ito para mabawi ang utang mo sa yelong ito? Isama mo na sa 7 iyon. Lao Xuan. Si Zuman ang lalabas para sa iyo ngayon. Kung hindi mo rin naman mababayaran sa susunod, wala namang sasalo para sa iyo. Xiao Man. Kilala kita. Ikaw ang anak ni Zuhai na dating hari ng dagat. Kilala niyo po ako, tatay ko. Bakit naman hindi ko kikilalanin? Xiao Man. Noong pangyayaring iyon sa Heksuan ko, 20 taon na ang nakalipas. Nasa barko rin ako noon. Anong sinasabi po ninyo? Sa Heksuan ko noon. Kayo. Nasa barko. Luma na ang lahat ng iyon, nangyari na noong araw. Isa lang akong walang kwenta na matanda. Kahit magsalita ako, walang maniniwala. Baka kung ano-ano pa ang mapasa kanya. Matanda. Xiao Man. Xiao Man, salamat sa pagsagip mo ngayon. Ang utang na loob na ito. Lao Xuan, natandaan ko na. Ang sabi niya lang, 20 taon na ang nakalipas sa barko. Palagi raw sinasabi ng tatay ko na walang nakasaksi sa nangyari noon. Pero sa mundong ito, baka hindi naman talaga walang nakakita. Ay storage, pwesto ng daong at bilihan. Heto, tapos na. Ang sabi raw ni Fugi mismo, 20 taon na ang nakalipas. Ganito rin niya ako pinutol. Hindi ko tinanggap ang binagong sinasabi niya. Kaya pinutol niya ang kabuhayan ko sa pangingisda. At pati ang ikinabubuhay ng pamilya ko. Hindi ko na kinaya. Kaya tiniis ko na lang. Mary, ikaw ang naglapit sa matandang iyon kanina. Kilala mo rin ba siya, tatay? Noong araw sa barkong iyon sa Heksuan ko. Kasama ko si Gong Haisheng, 5 kaming lahat. Pagkatapos ng aksidente, kinagat ako ni Gong Haisheng pabalik. Yung 3 na natira. Binigyan niya ng pera ang lahat. Ginamit na parang panapat sa yelong malamig na imbakan. Isa-isa niyang pinatahimik. Lao Xuan. Isa siya sa mga iyon. Kaya siya ang saksi. Kaninang umaga mismo, sinabi niya sa akin. Noong panahong nasa barko pa siya. Mary, huwag kang magmadali. Mahina ang loob ni Lao Xuan at may iba pang iniisip. 20 taon na siyang kinuyog ng pamilya Gong. Tulungan mo siya sa pagkakataong ito. Hindi mababali ang utang na loob niya sa iyo. Pero kung gusto mo talagang tumayo siya, hindi siya mangangahas na harapin si Gong Haisheng ng personal. Bakit? Kasi matanda na silang lahat. Ang inaalala nila ay ang buhay nilang lahat na nakakapit sa yelo ng pamilya Gong. Pag nagsalita ang bibig niya, Box, maghihintay na silang lahat ng malakas na hangin. Hindi obra ang ganitong lusot sa puso ng tao. Kung gusto mong magsalita talaga sila o Xuan para sa atin. Hindi sapat ang basta pagtulong lang sa kanya ng minsan. Kailangang makita niya mismo. Mas may bagsik at mailaban ka kaysa sumunod ka lang kay Gong Haisheng. Hintayin mong isang araw na hindi na siya matakot sa pamilya Gong. Ang katotohanang kinimkim niya ng 20 taon. Lumabas na rin sa bibig niya. Natatandaan ko na. Kaya ang hiningang ito, mas lalong hindi pwedeng palampasin. Ipinutol niya ang yelo ko. Pinutol niya ang pwesto ko sa pantalan. Lumipat na lang ako ng bangka sa ibang pantalan. Nakapalaot pa rin. Nauwi pa rin na puno ang bodega. Saang pantalan mo balak pumunta? Sa maliit na pantalan sa katabing na yon. Pampubliko ang pwesto sa pantalan. Mayroon pang planta ng yelo. Gusto kong ipakita sa lahat. Makipagsagupa sa pamilya Gong. Iyong ginawa mo noon sa pagbaba ng bagsak. Ha ha ha. Xiao Man.
Alam kong pupunta ka talaga sa maliit na pantalan na ito. Bakit nandito rin kayo? Hindi ka pinatuloy ng kampo ng pamilya Gong. Tahimik man dito. Pero pampubliko ang pwesto sa pantalan na ito. Sino ang may bayad, siya ang pwedeng sumampa. Sinabi na ni Gong Haisheng dito na walang saysay. Pamilyar ka ba sa bahaging ito? Noon pa man, dito na ako namuhay sa maliit na pantalang ito. Ngayong umaga, binayaran mo ako ng 3 buwang yelong pinahirapan ka. Hinila mo ako palabas mula sa ilalim ni Fugi. Wala nang maipagmamalaki ang matandang butong ito. Ang mga daanan sa paligid ng pantalan na ito, kabisado ko pa rin. Lao Zhou. Mula ngayon, Zuman na ang pangalan ko. Sa hinaharap, dito na tayo sa munting lugar na ito kumayod. Kahit lagyan mo pa ng langis at yelo, hindi ka makakaalis dito. Ayusin mo lang ng ayon sa patakaran tapos na. Yung galing sa kabila ng pader ng pamilya Gong. Ayaw akong papasukin ng opisyal na pantalan nila para magmuore ng bangka. Kaya dito ako sa inyo pumunta sa pampublikong pantalan. Bayad sa gasolina, bayad sa yelo, bayad sa pwesto. Bayad sa gasolina, bayad sa yelo, bayad sa pwesto. Hindi ako nagkulang kahit 1 sentimo. Nakapag-issue pa nga ako ng resibo. Kung ganoon, wala nang masasabi. Sa maliit na pantalang ito, kung sino ang may bayad, siya ang may pakinabang. Hindi man lang nila tiningnan ang mukha ni Gong Haisheng. Punuin mo na ang tangke ng langis. Sa bandang planta ng yelo, ipapaabot ko sa iyo ang salita. Salamat, kuya. Sa hinaharap, basta may maganda akong kargamento. Unang maisip ko agad ay ang munting lugar na ito. Sabay kayong sumunod sa akin. Talagang may bagsik kayo. Sa heksuangko, 1 bungkos ng malalaking dilis. Nasubo ko na minsan. Nakasulat sa tala ko. Sa panahong humihina ang agos ng tubig. Sa labas ng mababaw na dalampasigan, sa madilim na buhangin at pampang. May nagsasama-samang klase ng huli. Mas mahal pa kaysa sa malaking dilis. Kapag humupa na ang tubig, may biglang alon ng tubig. Sa isang kisap mata, sa isang buong bungkos ng malalaking hipong ligaw. Sa isang buong salop, ang malaking dilis sa heksuangko ay dekalidad na huli. Pero itong mga hipon sa madilim na buhangin. Sa bahay kainan ni Boss Jayang sa tabing pantalan. Binibilhan din agad. Gong Haisheng. Gong Haisheng, puputulin mo ang kabuhayan ko sa pantalan. Hindi mo mapuputol ang talagang kaya kong gawin sa dagat na ito. Lao boss. Sinasabi ko sa iyo, paano mo naman binago ang lugar na ito ngayon? Mga ligaw na hipon, ang ganda ng huli. Ang bagay na ito. Zuhai. Ang ganda ng pinanggagalingan ng inyong mga paninda. Lalong nagiging magaspang na ang ugali. Boss Jayang. Boss Jayang, pinutol ng pamilya Gong ang pantapal sa pwesto ko. Sa mga susunod na araw, kailangan ko talagang dumaan sa maliit na pantalan na ito para maibenta ang aking mga huli. Pwede bang pakiunawa ninyo? Ha ha ha. Hindi ko kinakalangkang malayo ang pantalang ito. Zuhai. Sa totoo lang, sasabihin ko sa inyo. Mula nang maubos ang ilang truck na dilaw na isda. Ang mga may-ari ng mga tindahan ko. Araw-araw akong tinatawagan ng mga may-ari para singilin ako. Nagtatanong kung may sobrang huli pa ba ni Zuhai. Hanggang saan ba aabot ang huli mo? Kung saan umabot ang aking truck, doon din ako titigil. Huwag mong sabihing maliit na pantalan lang ito. Parang dinadala mo na ang bangka hanggang sa dulo ng langit. Susunod din ako.
Tatay na baliw sa ikapitong langit. Sinira namin ang lahat ng pwesto ni Zuman sa pantalan. Ang imbakan ng yelo, pwesto ng daungan at bentahan ay sabay-sabay na pinutol. Buti nga sa kanya. Pumunta siyang bumaba sa isang sirang maliit na pantalan sa kalapit na nayon. Pero puno pa rin ang bodega. Dahil, ano na namang nahuli nito? Ligaw na malaking hipon. At hinatak pa ng lalaking apelyido Jayang. Gamit ang refrigerated truck. Tatay. Kahit ang mga pantalan sa kalapit na nayon ay hindi siya mapigilan. Si Zuman na iyon ay parang linta. Kahit anong pigil mo, hindi natitinag. Ang pantalan sa Lincoln. Sino ang tumulong sa kanya? Sino pa ba? Wala nang iba. Narinig kong si Matandang Xuan na taga-Chingching ang nagdala sa kanya roon. Si Matandang Zu na tagabantay ng mantika. Dahil may utang na loob siya kay Matandang Xuan. Matandang Xuan. Malakas din ang loob niya pala. Tatay. May iba pa ba kayong utos? Putol na rin ang yelo. Putol na rin ang pwesto sa daungan. Pero nabubuhay pa rin siya ng maayos. Makakabili ng yelo sa ibang lugar. Makakapwesto sa ibang pantalan. Hindi mo siya basta mapapatay sa pagputol. Nakakaawa. Pero pwedeng putulin. Ang talas ng isip mo. Sabi mo sa daan-daang mangingisdang ito. Bakit sila maniniwala kay Zuman? Dahil marami na siyang beses na nakapagpuno ng bodega. Paulit-ulit na napupuno ang bodega. Isang sirang bangka. Nakakahuli ng mga bihira at mahal na isdang hindi kayang mahabol ng iba. Hindi mo ba nararamdaman? Ang bagay na ito. May kakaiba ba? Ang ibig ninyong sabihin. Ilabas natin ang usapan. Sabihin na mali ang dating niya. Sabihin hindi talaga siya pangisda. Kapalaran. Hindi ko mapuputol. Ang pantapal. Hindi ko mapuputol. Pero ang taong hindi pinaniniwalaan ng buong nayon. Kahit gaano kalaki ang usapan. Isa pa rin siyang nag-iisa at walang kaagapay. Ang sasabihin na ito. Paano lalabas? Hindi mo na kailangang alamin kung paano ilalabas. Bantayan mo lang. Kapag nagsimula ng dilaan ng mga tao ang dila niya, si Zuman ay hindi na ba kakayanin pang tumayo. Si Zuman, kahit sirang bangka lang, kaya niyang pasukin dito sa entablado. Ang laki ng bakal kong barko na ito, takot ba siya dyan? Si Zuman, sa bawat pagkakataon, sumisingit lang siya sa alon ng low tide. Kahit na anong gawin natin, wala tayong laban. Ano ba ang sinasabi mo? Kuya Kiang. Malakas ang agos sa hiksoangko na ito. Ano ang sinasabi mo? May radar kami at malakas ang makina namin. Kaya naming sumugod doon at punuin ng huli ang buong lambat. Tingnan ninyo, si Zuman pa nga ang lakas ng loob. Umuusad na ang agos, Kuya Kiang. Hindi na kinakaya ng barko ang lakas ng alon. Dagdagan pa ang pihit at lampasan natin. Umatras, 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 iliko ang pro. Kuya Kiang. Kapag naantala pa tayo, malulubog ang barkong ito. Paano ba talaga nakapasok si Zuman, ang lintik na iyon? Kahit ang malaking barko ko ay hindi makapasok. Sa anong lakas nakapasok ang sirang bangka niya? Umalis ka nga. Gusto ko ngang paghaluin at gilingin ng husto ang lahat ng ulo rito. Ano bang pinanghahawakan ni Zuman para makapasok? Kuya, may mga bakante ba rito? May itatanong lang ako sa inyo. May problema ba, Kuya Kiang? Kahit ang malaking barko ko, hindi nakapasok sa hiksoangko kaninang umaga. Halos sumadsad na sa ilalim ng barko. Iyan ang masama. Napakalakas ng agos doon. Hindi makapasok ng normal. Si Zuman lang ang nakakabasa ng tide. Tanungin ko kayo.
Kung mababasa ang tide, dapat makakita ka ng buong bodega ng ligaw na malaking dilis. Isang buong bodega ng malaking hipon. Ito ang luma ng estilo ng mga mangingisda na pinagdaanan ng dagat sa loob ng ilang dekada. Sino ba ang hindi nakakita ng ganitong klaseng paninda? Sa bawat pasada ng sirang bangka niya, may nahuli siya. Kuya, saan ba nanggaling ang ganitong kapani-paniwalang kababalaghan? Kuya Kiang, ang punto mo ba ay? Sa tingin ko ang huli niya ay hindi galing sa heksuang ko. Kung hindi doon galing, saan naman? Iyan, hindi ko masasabi ng sigurado. Baka ninakaw sa gabi ang lambat na maayos ng inihanda ng iba. O may kasabwat siya sa labas. Sa susunod, isa pang pasada lang ng sirang bangka at mapupuno ulit ang bodega. Kung wala niyan dito, parang multo na. Ako, si Gong Qiang, baligtad pa ang pangalan ko kung mangyayari iyan. Makatwiran ang sinabi mo, Kuya Qiang. Saan ba may ganyang himala? Kanina pa kasi ako nakakaramdam na may mali. Isang butas na bangka. Mas malakas pa manghuli kaysa sa atin sa malaking barko. Sa tingin ninyo, may ganito bang totoo? Sino ang nakakaalam? Isang sirang bangka. Palagi raw may kakaiba sa pagpasok niya sa bodega. Ngayon, huli niya nang naipadala. Ang dalawang palanggang ito ng sariwang hipon ay talagang napakaiba talaga ni Zuman ngayon. Buong umaga walang pumunta sa pwesto ko para bumili. Lahat ng pamilyar sa akin dati, umiwas na rin ngayon. Ano bang nangyari? Tiyuhin, bakit kayo nagtatago? Noong una, sa akin pa kayo bumili ng 2 isda. Sabihin ninyo ang totoo. Ano bang lumalabas na usapan sa labas? Hindi naman inaalagaan ni Akiao ang kabuhayan mo, tiyuhin. Sinasabi sa labas na may mali sa daan ni Zuman. Mali sa daan. Sino ang nagsabi niyan? Sabi raw, isang sirang bangka. Sa bawat balik sa bodega. Hindi iyon nahuhuli sa tamang paraan. Pandaya raw ang lambat. May kasabwat daw siya sa labas na nagtatapon ng maruming paninda. Ganyan na nga ang ikinakalat ng mga tao. Narinig ko lang din, tiyuhin. Ilang araw na ang nakaraan dito sa pantalan. Ikaw ang unang nagsabing may talagang galing ako. Iyan. Saang luma ng bangka? Puno tuwing uwi. Talagang aaway lang ba siya para magpasikat? Hindi ibig sabihin ng tito ay masama ka. Ang sabi ko lang, hindi ako basta-basta sumasawsaw. Kung totoo mang may kurot ka rito. Sabay tayong bumili, sabay tayong magbenta. Pagbalik mo, baka balikan ka ng gulo. Malinaw na galing yan sa bibig ng pamilyang Gong. Si Gong Qiang, bawat hapon pag nasa pantalan, may tinatanong agad. Ano nang pinanghahawakan niya para mapuno ang imbakan? Kitang-kita, sadyang pasugod siya sa iyo. Harangin mo ang daan ko sa pagbenta. Hindi niya mapipigilan. Harangin mo rin ang abono ko. Hindi niya mapipigilan. Para may maisumbat siya sa pagkakataong ito. Pero paano ko mababasag ang chismis na iyan? Hindi ka pwedeng mag-ikot sa bawat bahay para magpaliwanag. Sabihin mong isda raw ay napakaayos manghuli. Habang paliwanag ka ng paliwanag, lalo lang nilang iisiping may tinatago ka. Tito Laoshuan. Xiao Man. Huwag ka nang pupunta rito para hanapin ako. Tito, ano nang nangyari? Maagang pinuntahan ako ni Fugi ngayon. Sabi niya na kapag muli akong sumama sa'yo. Pati yung konti kong kabuhayan, sisirain na nila. Xiao Man. Ang pamilya namin nakasandal sa pagkaing ito. Hindi ko sila kayang kalabanin. Tito, yung isda ko. Ako mismo ang naglatag ng lambat at maayos na hinuli pabalik. Naniniwala ako sa'yo pero wala rin akong magagawa. Tulungan mo siya sa pagkakataong ito. Ipinagtatayan niya na sa iyo ang lahat. Pero kung tunay mo siyang patatayuin, hindi siya mangangahas. Narinig ko na lahat. Sabi sa buong pantalan, palpak ang dating ng kargamento mo. Puro at maayos daw akong mangingisda.
Sa isang lambat lang, nakahuli ako ng isda. Bakit sa bibig nila? Naging maruming paninda na hindi na maipapakita. Mano, 20 taon na ang nakalipas, kumagat ako sa galit ni Gong Haisheng noon. Hulaan mo kung paano kumalat ang sabi-sabi sa pantalan tungkol sa akin. Paano nga ba kumala? Unahin nating sabihing ako mismo ang gahaman. Nalaglag ako sa heksoang ko at sumakit ang binti ko. Nalaglag ako sa heksoang ko at napilay ang binti ko. Pabalik-balik ang usap hanggang nabaluktot ang kwento. Sinasabi nilang hindi ako malinis na tao. Kahit tungkol sa bangka at sa bahay ko noon, hindi na nila maipaliwanag ng maayos. Katulad lang iyan ng ipinapakalat nila ngayon tungkol sa akin. Walang binabago kahit isang salita. Ganyan ang pakana nila. Ginamit niya na iyan minsan, 20 taon na ang nakalipas. Epektibo. Ngayon na nakabukang muli ang sugat. Ginagamit na naman niya sa iyo. Ang sabi-sabi raw ang pinaka-nakalalason. Hindi nito kailangan ng ebidensya. Basta may sapat na bibig na nagpapasa-pasa. Isang ikot lang ng usapan. Ang peking kwento nagiging totoo na. Ang kawalang katarungan ko, ganito lang nila pinagsismisan ng 20 taon. Kaya sa pagkakataong ito, hindi ko siya hahayaan na makalusot. Anong balak mong gawin? Gaya rin ang ginawa ko 20 taon na ang nakalipas. Pumunta ako sa bawat bahay para magpaliwanag. Hindi na kailangang magpaliwanag. Paano? Ano nang gagawin natin? Isang bunga nga lang ang alam niyang ipalabas na malinis ang kargamento. Walang maniniwala. Kaya hahayaan nating ang kargamento mismo ang magsalita. Sa harap ng buong pantalan, ipapakita ko sa kanila mismo kung saang dagat nanggaling ang isdang ito. Kung paano ito nahuli sa isang lambat. Ang gusto mong sabihin ay, sabi niya na ang dating ng kargamento mo ay mali. Na ito raw ay nakaw o patagong maruming paninda. Ako, sa harap ng buong pantalan, ilalabas ko ang paninda. Boss Jayang, pakisabi mo ng malinaw at maayos. Suriin natin mismo sa harap ng lahat. Mali siya ba o tunay, isang tingin lang. Hindi tatagal ang chismis na walang patutunguhan. Inspeksyon ng paninda. Ano pa ang dapat pag-usapan? Sa isang tingin pa lang, nakumbinsi na ang lahat sa paraan niya. Sino ang papayag na pumunta at silipin ang inspeksyon mo? Kung papayag si Boss Jayang, tutulungan kitang humarap sa tugatog na ito. Papayag ka ba o hindi? Ako ang pupunta. Ako na ang aako ng galit na ito. Nitong 20 taon, ako ang nagpipigil para sa inyo. At ako rin ang matagal nang nagtitimpi para sa sarili ko. Hindi lang ngayon, dapat malinis ang bodega. Kailangan ko ring humarap sa buong baryo. Pabalikin sa mukha niya ang sampal na ito. Boss Jayang, ang kargang ito ngayon, huwag mo munang ipagpadala. May isang bagay akong nais ilingin sa inyo. Sabihin mo, Zuman. Ang samahan nating ito. Kaya natin nang walang dagdag na salita. Sabi ng mga gong. Ang sinasabi nila na mali ang pinanggalingan ng kargang ito. Naninakaw ito. Na nakipag-ugnayan ito sa mga tagalabas at nagbenta ng maruming paninda. Ngayon, sa buong Puok Pantalan, wala nang nangangahas humawak ng isda ko. Sinisiraan ka lang nila ng walang basehan. Anong klaseng kulay ng paninda mo, sa puso ko, malinaw. Tamang huli ito. Nililinlang mo lang ang mga taga-syudad. Hindi mo maluloko ang mga tao rito. Boss Jayang. Ang sinabi ninyong iyan. Maaari bang marinig ng buong Puok ng Gong? Sabihin mo ulit sa harap ng buong baryo. Ano bang akala mo sa akin? Boss Zhu, ang panindang ito, personal kong sinuri at tinanggap. Ako rin mismo ang nagpadala nito sa malalaking hotel sa lungsod. Sino ang magsasabing mali ang pinanggalingan nito? Iyan ay parang duraan mo ang pangalan ng isang tao ko. Ang kargang ito, hindi ko muna ilalabas ngayon. Ibabalik ko ito sa puok ng bodega. Gusto ko ngang makita ngayon kung sino sa mga mapanirang dila ang may sasabihin pa. Umalis na. Paano na ibalik ni Zuman ang kargamento? At ano naman ang ginagawa ng boss sa syudad? Sa mga araw na ito, kumalat sa buong Puok Pantalan.
Sabi raw ang kargamento ni Zuman ay mali ang pinanggalingan. Naninakaw at marumi raw ang paninda. Isa lang ang bibig ko, hindi ko maipaliwanag ng buo. Ngayon, ihihiga ko muna ang paninda rito. At tinawag ko rin ang boss na bumibili para tingnan. Totoo ba o hindi? Tunay ba o peke? Pakisabi ng malinaw doon mismo sa harap ng lahat. Lahat tayo sa baryo, dito kumukuha ng kabuhayan sa dagat. Malinaw ba? Tingnan ninyo ang hipon na ito. Mahahaba ang balbas. Makintab at may kinang ang kabibi. At matigas at buo ang laman. Hanggang sa oras na ito, buhay na buhay pa at umaalon ang laman. Ito ang totoong huli mula sa itim na buhanging kailaliman. Hindi ito ninakaw. Hindi rin bulok na paninda. Paano magiging ganito kasariwa at pantay ang lahat? Kung matagal na, panis at mabaho na iyan. Ako, si Jayang, sa lungsod, 10 taon na akong tumatanggap ng paninda sa dagat. Mangahas man akong isugal ang pangalan ko. Linis ang panindang ito ni Boss Zew. Talagang di kalidad na huli. Sabi ko na nga ba, paano aabot sa ganitong anyo ang bulok at maruming paninda? Noong mga nakaraang araw, sino ang mga nagkalat nyo na salita? Isang tingin lang, malinaw ng malinis ang lahat. Sino ang nakakaalam kung hindi ba pinagplanuhan talaga niyang ipakita iyon para makahikayat? Gongkiang, kung ayaw mong maniwala. May 5 kahon pa sa bangka. Pili ka na lang. Anong kahon ang gusto mong suriin, doon ka tumingin. Kahit sabihing maayos ang paninda. Pero ang isang basag mong bangka, ano bang maibabalik mo sa bodega ng buo? Malinaw na malinaw ang usaping ito. Batay lang ito sa sabi ng tatay ko, sa nakita kong pangyayari noon. Heksuang ko, madilim na buhangin sa dalampasigan. Anong agos? Saang daluyan kalulugar sa ganitong oras? Ito, tandaan mo ng mabuti. Ito ang tatay kong si Zuhay. Noong ilang dekada siyang namamasada sa dagat. Pananay ng matandang mangingisda ang galing niya. Noong araw, si Zuhay ang tinitingalang bantay ng alon. Walang hindi mapapahiya sa pirasong ito. Yung bakal mong bangka pagpasok sa heksuang ko. Paano nakalabas na parang basang sisiw ang mukha mo? Nagkahagis sa ilalim ng bangka. Binayaran pa nga ng isang basket ang usaping ito. Gusto mo bang ako na rin mismo, sa harap ninyong lahat? Ang maglinaw sa inyo. Kung siya man, pati bakal na bangka niya, hindi makapasok. Kung hindi makapasok, ibig sabihin may kaya rin ang pamilya nila. Huwag kang magdala ng imbentong kwento para dungisan ang pangalan ng ibang tao. Mukhang palpak ang mukhang iyan ni Gong Xiao ngayon. Mga kababayan, ako na ang bahala rito. Ilang huli na ba ang kay Zhao Laoban? Bibilhin ko lahat ni Boss Jayang. Kung may tunay na huli rin ang sinumang may ganyang kalidad, diretso lang kayo sa akin. Maganda ang presyo, patas ang usapan. Boss Jayang, pakisilip po ang 2 basket kong dilis. Zuman, kuya. Sa susunod na lalabas kayo sa dagat, pwede bang isama din ninyo kami? Binasag na ba ang sisidlan? Malayo, basag na rin. Pero sa banda ni Gong Haisheng, hindi pwedeng ganito lang ang ending. Sa buong bahagi na ito, ihagis natin ang lambat. Tandaan mo hanggang sa paghupa ng agos. Nagpapalit ang tunog ng tubig. Nagbabago ang agos ng tubig. Pinaka-eksakto kapag ibinaba ang lambat. Hilahin na ang lambat. Pulang bibig na hipon at alimango. Punong-puno ang buong huli. Mas maaga pa kaysa sa sulat kamay kong tala. Puno na ang bodega. Sa buong buhay ko, ngayon lang ako nakakita ng ganito kalaking hipon at alimango. Sumunod ka kay Zuman. Talagang hindi tumakbo. Zuman, kuya. Ngayong gabi, mas marami pa ang kinita ko kaysa sa huling kalahating buwan ko. Lahat iyan, ibinigay ng dagat na ito. Sa susunod na sasama sa pangingisda, hati tayo ng ayon sa usapan. Walang lugi.
Pagod na pagod ako magdamag. Ako mismo ang nagpakulo nito. Ikaw pa ang nagluto nito ng espesyal. Nadali lang sa daan. Nadali ko lang habang pinakukuluan. Mga araw na ito, puro kayo bangayan lang sa pamilya Gong. Pati sa mga tsismis, nakikipagpatintero pa kayo. Ni maayos na kain, wala man lang. Salamat. Sa mga panahong ito, malaki ang tulong mo sa pag-ako ng problema. Tay. Yung huli ng pamilya Jayang, nasuri na ng lahat. Lumabas pa ang balitang bukas na ang bibili. Ngayon, ilang bangka na sa nayon ang sumasama nang lumabas si Zuman sa dagat. Bawat balik may laman ang bodega. Tayo. Nakita ko na. Mula sa bintanang ito, malinaw na malinaw kong kita. Sinuri ang huli. Nasira ang sambako. Totoo ang usaping pangingisda sa may alon. Unti-unti nang lumilihis ang loob ng mga tao papunta sa kanya. Pantay at maayos. Hindi ko siya matatalo. Kung ganoon, hindi pantay at maayos. Tay, ang ibig ninyong sabihin ay, ang pinahahalagahan ngayon ni Zuman ay ang pangalan niya. Ang reputasyon. Dahil naniniwala na ngayon ang mga kababayan na malinis siyang tao. Ipapakita ko sa lahat mismo kung ano siya. Si Zuman, hanggang ngayon, hindi pa rin makagawa ng maayos. Pumarito si Qiangzi kasama ang iba. Ito kapag siya ang napahamak. Si Zuman, siguradong hindi na siya makakabangon pa. Bilisan mong isara ng maayos. Madaliin ang pag-alis. Hintay ka lang at sisigaw ang may-ari ng paupahan. Kapag napatunayang nagnakaw ng lambat si Zuman, talagang lusot na siya. Man, huwag ka munang gumalaw ng bangka. Kahit sa dilim, nakita ko. 2 tauhan ng pamilyang Gong. May inilagay silang kung ano sa ilalim ng karga ng bangka mo. Ang plaka ng kalapit na nayon. Ang lumulutang na gamit mula sa kalapit na nayon. Tiyo, gusto niyo akong ipitin sa kasong pagnanakaw ng lambat. 20 taon na ang nakalipas, nilason niya ang daan ng aking paninda, at hanggang ngayon hindi pa rin malinaw. Mahiwaga lang ang dila mo. Ngayon, ikaw naman ang susunod. Takot lang siyang hindi niya kayanin ang lakas ng bibig ko. Kaya ngayon, magpasok ka na lang ng totoong ebidensya sa bangka mo. Hintayin mong dumating ang may-ari. Nahuli ng may ebidensya. Kahit tumalon ka pa sa dagat, hindi mo na iyon mahugasan. Ang isang kamay niya. Ang ibig kong sabihin. Hindi pa rin niya tayo matalo. Ano ngayon ang gusto mong gawin? Itapon mo ang mga gamit. Ituring mo na parang walang nangyari. Kahit may tapon niya, kaya niya pa rin gumawa ng pangalawa at pangatlo. Ngayong pagkakataon. Hindi ako urong. Hindi ka urong. Iyan ay ebidensya. Gusto niyang makita ng buong baryo na ako ang nagnakaw ng lambat. Kung ganoon, ipapakita ko rin sa buong baryo. Sino ang totoong may gawa nitong ebidensyang ito? Sino ang naglagay nito? Ang patibong na inihanda niya. Ako na ang magpapaliwanag. Basta malinaw sa puso mo, ayos na. Kailangan bang idamay pa ang konsensya? Yung kalahati ng sulat kamay mo noon. Hindi mo ba talaga natapos isulat sa dulo? Yangtsin. Ikaw ang pupunta sa Yangtsin. Mas delikado pa roon kaysa heksoangko ng 10 beses. Isang malaking alon lang na minsan lang lumilitaw tuwing ilang dekada. Doon lang makakapasok. Sa mga araw na ito mismo. Ang talang pangisda ng itim na abalon king na hawak mo. Paulit-ulit ko ng sinuri. Sa pagkakataong ito, papasok ang malakas na alon sa Yangtsin. Kahit isang bangka lang ang mayroon ka, hindi ka makakapasok sa Yangtsin. Ang alon sa Yangtsin. Kailangan ng isang buong hanay ng mga bangka. Magkakadugtong ang unahan at hulihan at magtutulungan ang bawat isa. Saka lang makakadaan. Kaya kailangan kong yayain ang lahat ng bangka sa baryo na sumama sa akin.
Ito, hindi ba iyan ang nawawalang plaka ng pamilyang Lee sa kalapit na baryo? Paano napunta sa bangka mo? Zuman, ano ang nangyari rito? Kanina pa umaga. May sumabay sa dilim. Itong mga gamit mula sa kalapit na baryo. Palihim nilang isiniksik sa ilalim ng karga ng bangka ko. Akala nila si Zuman ay magnanakaw ng lambat. Saan galing ang mga ebidensyang ito? Sino ang naglagay nito? May paraan ako para mailuwa iyon ng dagat at mailuwa rin ng bato. Pero ngayon, inimbitahan ko kayo dito. Hindi para sa maliit na usaping ito. Sa mga araw na ito, paparating na ang malakas na alon na isang beses lang dumarating tuwing ilang dekada. Yangtze. Darating ang itim na abalon king na bihira lang makita kahit sa loob ng ilang dekada. Iyan ang dambuhalang huli sa dagat na ito. Sa Yangtze, ilang dekada nang walang nangangahas pumasok. Itim na abalon king. Sa lolo ko pa lang, isang beses ko lang narinig ang tungkol dito. Matindi ang alon sa Yangtze. Isang bangka lang ang hindi makakapasok. Kailangang magkadugtong ang unahan at hulihan ng mga bangka sa buong baryo. Kapag nagkaisa ang lahat, saka lang tayo makakatawid. Ako si Zhou. Ang mga bangka sa Yangtze. Isulat lahat dito sa talaang ito. Ngayon, ilalabas ko ang tunay na kakayahan na matagal ko nang tinatago. Sino ang gustong sumama sa akin? Hahanguin natin ang dambuhalang huli na minsan lang lumitaw sa dagat na ito sa loob ng ilang dekada. Kung sino man ang makakaangkas sa hanay, ay makahuhuli. Hatiin ng patas ayon sa ambag sa paglayad. Hindi ako si Zuman para magbulsa ng mag-isa. Sumama ako kay Zuman nitong mga nakaraang araw. Ni minsan, wala pa akong nabitawang walang dala. Ang bangka namin ay maituturing na isa rin. Ang Yangtze ay masungit. Pero nasa kamay pa rin ni Old Haiwang ang talaan. Si Zuman ang mangunguna. Sang-ayon ako. Lahat, sumunod kayo ng maayos sa harap ng bangka ko. Kapag sinabi kong pasok, pasok. Kapag sinabi kong atras, atras agad. Huwag bibitiw sa lubid kahit kailan. Pinagbuklod ko ang ilang dosenang bangka. Kung hindi tayo matataob ng alon ng Yangtze. Ang tunog ng tubig ay masyadong matindi. Kumapit ng maigi, huwag mataranta. Umiikot na. Naririnig na ang hampas ng tubig. Bumalik na ang agos. Sabay-sabay na sumabay. Kapag naiangat ang karga, sabay-sabay ang hatak. Itim na abalon na hari. Itim na abalon na hari. Itim na abalon na hari. Talagang huli ito na minsan lang lumitaw sa loob ng ilang dekada. Nahuli na natin. Babalik na ang alon. Ulo paatras sa dating daan. Isang lubid, isang hila. Walang aalis sa hanay. Umatras. Itim. Itim na abalon na hari. Itim na abalon na hari. Matagal na akong namamalengke ng kargang dagat, buong buhay ko. Narinig ko lang iyan sa matatanda. Kahit anong isda ni Zhou, binibili ko. Zhou, magkaisa tayo. Ang isdang ito at ang buong kargamento ng bangkang ito, aakuin ko lahat. Ang itim na abalon na hari. Kasama pati ang kargang nasa ilang dosenang bangkang ito. Pero may patakaran ako. Ang may mataas na presyo, sabay-sabay nating ibibilang. Isa-isa nating linawin. Sa bawat kababayang sumama sa akin sa paglayad. Ayon sa ambag sa trabaho. Walang mapapabayaan. Sino si Zuman? Sino si Zuman?
Narinig ko, ang nawawala naming lambat ay nasa bangka mo. Ah, kaya pala ikaw ang magnanakaw. Nahuli ka sa akto at nabuking. Mga kababayan, sabi na nga ba eh. Isang sirang bangka. Laging puno ang bodega. Paano magiging malinis ang ganyan? Ngayon, nahuli ka sa akto at nabuking. Matingkad ang ebidensya, parang bundok. Ganyan na tao, paniniwalaan pa ninyo. Mga kababayan, mga laoban, ang mga magnanakaw na ito, totoong kinuha sa bangka ko. Pero ngayon, wala na ang liwanag. Palihim silang inihulog sa ilalim ng kabina ng bangka ko. Kailan pa nawala ang lambat ng ilang nakatatandang kapatid? 2 araw lang ang nakalipas. 2 araw na ang nakalipas, nakadaong ang bangka ko sa munting daungan ng Conching. Araw-araw akong nakabantay ang ilang dosenang kababayan. Kailan ako nakarating sa nayon ninyo para magnakaw ng lambat? Ang mga ebidensyang ito, sino pa ba ang maglalakas loob na ilagay sa bangka ko nang hindi pa sumisikat ang araw? May nakita ng mata mismo. Ngayon ay hindi pa sumisikat ang araw. Nagdadala ako ng pagkain para sa anak ko. Nakita mismo ng mata ko ang 2 tauhan ng pamilyang Gong. May nakapulot na sa gilid ng bangka. Isiniksik niya ang isang sako ng kung ano sa ilalim ng silid ng bangka. Zuhai, dumudura ka ng dugo. Ikaw ang ama niya. Sino ang maniniwala sa sinasabi mo? Pinaniniwalaan ko. Ang sinabing iyon. Pinaniniwalaan ko. Gong Haisheng. Pananakit at pagpapahirap. Hindi pwedeng umahon sa hukay ang ginawa ninyong ganyan, mga Gian. Kasi 20 taon na ang nakaraan, ginawa mo na iyon. Lao Xuan, ikaw. Ano nang pinagsasasabi mo? 20 taon na ang nakaraan, sa bangka sa Heksuangko, 5 kaming magkakasama. Ako, si Lao Xuan, isa ako roon. Noong araw na iyon. Ikaw, Gong Haisheng, nagmataas ka dahil sa dambuhalang huli sa Heksuangko. Walang nakikinig kahit kanino. Kaya kailangan mong paandarin ang bangka. Papunta sa whirlpool. At tumilapon ang bangka sa ikot ng tubig. Si Zuhai ang tumalon sa tubig at hinatak ka palabas mula sa pinto ng kamatayan. Ang binti niyang ito ang napinsala noon sa pagsagip sa iyo. Pero bumaliktad ka at siniraan mo pa siya. Sinasabi mong si Zuhai ang sakim. Binayaran mo ang ilan sa amin para manahimik. 20 taon. Zuhai, sa loob ng 20 taon na ito. Hindi kita naprotektahan. Nakikita kitang inaapi ng 20 taon. Hindi ako makapagsalita. Natatakot ako. Pati ang pamilya ko nakaturo lang sa buhay ng mga Gian. Isa akong duwag. Pero ngayon, hindi na pwedeng bulag-bulagan at magpanggap na wala akong alam. Kaya pala ganoon ang totoo noon. Gong Haisheng, itong ingratong ito na tumitingin lang sa pakinabang. Pinaniwala mo kami ng 20 taon. Walang patunay ang salita lang. Ang nangyari 20 taon na ang nakaraan. Patay na ang saksi. Tiyo Gong, nakalimutan mo na. Ang bangkang ito ng ama ko. Noong sumama noon sa flotang pangisda ninyo. Sa kalahating notebook ng ama ko. May nakasingit na lumang bagay mula noon. Ito ang listahan na nilagdaan ng 5 tao bago maglayag noon. Sa itaas, puting papel na may itim na sulat. Kusang sulat mo iyon, Gong Haisheng. Mula sa lutong papunta sa Heksuangko. Sino ba ang nagpumilit noon na pumunta roon? Sa itaas na ito. Tandaan mo ng malinaw. Nasa loob na ang ebidensya at ang mga saksi. Gong Haisheng. Hindi lang kita siniraan. 20 taon na ang kabayaran ko sa iyong utang na loob. Nasa tapat na tayo. Hindi pwedeng itanggi mo ang mga ginawa mo. Sasama kami sa iyo. Kung paano ito aayusin, may hustisya na bahala. Siya ang magdedesisyon. Ang matitira, ibibigay sa hustisya. Hindi kami nandito para panoorin ang palabas mo. 20 taon na, ang binti kong ito at ang lahat ng hinaing ko, malinaw na rin. Hindi ako makatatagal pa.
Tiyo Zhao, buong araw ka na ring abala. Uminom ka muna ng mainit na sabaw. Mabait na dalaga. Ang mga araw na ito. Mahirap pero tiniis mo kasama si Man-er hanggang dito. Akiao. Ang dagat na ito. Mula ngayon, hindi na buhay ng pamilyang Qiangu ang masusunod. Mga kababayan, magsama-sama tayo. Walang matatakot kaninuman. Iyan ang tamang araw para sa mga mangingisda. At huwag ka lang puro tutok sa malalaking huli. Mula ngayon tayo ang magtutulungan. Ang dagat na ito, ang kabuhayang ito ng pamilya. Gusto kong makipagpatakbo nito ng maayos kasama ka.